Horror o droga? Horror o droga? Hero, Arjo, anong Yes. taon kayo pumasa ng board exam sa Pilipinas? Ako muna. Ikaw So, 2009 nag-graduate ako and then and then 2010 ko nakuha yung board exam. Siguro around January or February. Matagal na ba? Matagal na. Matagal na yun. Kayo ba? Kailan ka pumasa ng board exam? 2018. Hala! Hindi, 2012 ako nag-graduate. Tapos 2013 ako pumasa ng board exam one take. Hello, bright child! Pag nasa jeep ka sa Pilipinas, ilan sa 20, isa po board passer. Magkano sahod? Ikaw. Susalad, ikaw. In fairness naman, yung presidente that time was going to Noynoy Aquino. Kaya, it's been a while. It's been a while, pero 2009. Tapos na-take ko rin yung board exam. Yung November 2009 na boards ako Same year. nag-take. Nakakawalang dangal yung ang haba ng pila sa PRC. Actually, no? Marami kang papeles, di ba, nadala? Tapos, pagpunta doon, igaganon lang sa gilid. Na para bang walang kwentang yung mga Oo. pinagagawa mo. Okay, so after mong naka-take ng board exam, at some point, nakuha mo na yung PRC license mo, Oo. madali bang kumuha ng trabaho or madali ka bang nagkaroon ng trabaho sa isang ospital sa Pilipinas dati? Between 2008 to 2014, the passing rate in the Philippines was 38% to Mababa. 40% per year. Mababa talaga. Mababa. Kaya it was so competitive back then. Kaya kahit gaano ka kagaling, hindi ka basta-basta makakakuha ng trabaho sa ospital. Unless Meron kang backer. nakilala ka sa totoo. Choice ko na after nung 2010 na lumabas yung board result, na magpahinga muna ako siguro ng 2 to 3 Ang months. pera natin, hindi basta-bastang mauubos. Na nababalitaan ko na yung mga kabatch ko nasa ospital na. So, doon na nag-sink in Na-admit. yung... Sorry. Hala na para sila! Oh, well, yung iba na-admit, yung iba nagkatrabaho. Kasi Shout out sa inyo dyan. Nabuldi kasi nagkukondom sa Batangas eh. Ayup. Hindi kasi hindi sila nakapasa ng board exam. Hala! Sorry. Hala, as a bright person. And so, doon na pumasok yung pressure na, as in, yung Kailangan expectations mag-apply. na kailangan na mag-apply. Tapos na-feel ko na parang, parang feeling ko matatag na ako anytime as standby. So, ang ginawa ko, nag-prepare na lahat ako ng resume, lahat ng tertiary hospital sa Batangas. So, pinagsubmitan ko na. So, abang nag-iintay ako doon, doon ako nag-try na mag-apply ng ibang work. Kasi matagal yung process. Parang, magsasabit ako resume, pero I would be hired siguro in the next 6 months. Oh. Which is nangyari. Ano mga hospital yun? Pwede ba sabihin? So yung sa 6 months na yon, habang naghihintay ka, nag-racket ka. Nag-racket, may campus radio kami sa Lyceum, sa Lyceum, sa Batangas. Tapos yun, nung paglabas ko sa uni, yung kahit somehow, may nakuha ako ng mga racket na mga nag-host sa wedding, sa mga debut, yung mga ganyan. O sige, sample nga bilang isang host. Kaya- Paano bang, Yung alright! Yung mga ganun. alright. Alright. Ay, alright, okay. Ano raw? Dati kasi siyang host. Wala ba kayong mga kamay? Hi, we are DWLF. Hindi ka natin tanda. Yun. Hindi ba mag-i-introduce ako ng song? This is your DJ Bito and we are 103. Wow. Di ba maganda? Ikaw na. 91.9 Lupig sila for life, sikat. So, masaya ka naman ng mga racket-racket mo. Kumikita naman. Hindi, kasi parang alam ko na parang side hustle siya na talagang Ayun. for the sake na... Parang side quest, parang while waiting. Oo, na parang passion din on the side. Okay. Pero alam kong hindi siya sustainable at hindi ko siya pwedeng maging yun lang yung work ko at makakapag-provide ako sa family ko at mabibili ko Oh, kung I ano see. gusto ko during that time. Tapos, eventually, nakuha mo yung mga work sa hospital na in-apply So mo. before noon, January or February yung board exam result, na-hire ako October. Ganun katagal? Yeah. Oh, So after okay. nakapasa mo ng board exam, Oo. nahirapan ka bang makahanap ng trabaho sa ospital? Sinadya akong hindi mag-apply kasi at that point, parang ayaw ko talaga mag-nurse. Ayaw ko mag-nurse. Parang, Hindi. Ayoko. ayaw ko mag-nurse. Parang, I had my passion to become a nurse, pero ayaw ko mag-nurse sa hospital.
For some reasons, hindi ko lang nagustuhan. Pero nakaka-excite isipin na mag-wear ng white uniform. Oo. So, I decided at that time na magkaroon ng 1-year gap. So, as in, wala kang ginawa Ay, sa may 1 year. mga side quest din. Nag-multi-level marketing, networking. So, power! Yung oo! Yung magbebenta kayo, tapos, ito, di ba? Kapag magbenta ka ng ganitong product, pero mas marami kang kikitain kung may ma-recruit kang 3. Yeah, I mean, Yung downline kiniso kung na yan. iisipin at that time, I was very passionate about it. I-enjoy ko naman siya. Pero kung ngayon, iisipin ko siya, balikan ulit yung mga alaalang yun. Parang ayoko nang mag-multi-level marketing kasi for me, it's, I don't want, for the lack of better words, parang scam siya. Hindi ka talaga yayaman. But what I'm gonna say is, it trained me to become a good talker. You know? Parang talker. Good speaker. Good speaker. Hindi pala ako na-train na mabuti. parang na-train ako nun na paano makipag-usap sa mga tao, paano sila i-encourage, and then may mga binabato silang question sa akin. Doon ako natuto paano ako sumagot. O sige nga, sample. Ibenta mo sa akin ang cup na yan. Ang cup na to ay half empty. Ano ko na? Ba talaga? Basta nga, pas. Anong pangalan ng company? Pwede i-reveal? Hindi ba may ganun? Multivitamins. Multivitamins. Tapos yung pinaka ano pa nun, yung pinaka selling point ng mga kaibigan kong kasi nandun kami sa BNF ng Pilipinas eh. Yung ibang mga multivitamin supplements, wala sila sa BNF eh. Yung MX3 capsules, wala. Pero kami, nasa BNF kami ng Pilipinas. Di ba yun ang selling point? Ano yun? Na-turn off talaga ako noon na may isang ospital sa amin na in-applyan ko. Akala ko yung tanong was, gaano ka kagaling magkanulit? Anong ipe-prepare mo kapag ang pasyente mo is for X-lap surgery? Ano ang dapat na nasa bedside kapag yung pasyente mo may thoracotomy? Hindi ganun ang tanong. Ang tanong sa akin, sinong binoto mo nung eleksyon? Ay. Hala, grabe. Sino kilala mong taga-munisipyo? Because I was ready. I was ready for my nursing career to start. If I would have lip synced for my motherfucking life today, bitch, I was motherfucking ready. I was ready to do so. Hindi, I think ibig sabihin niyo yung interview ngayon. Pero totoo talaga na, yun nga, struggle yung recruitment process. Which is why, kung tatanungin ko kayo ngayon, who are you and why should we hire you? Ay. Interview. Since ikaw naman yung guest. Since ako naman yung gumraduate ng 2009, di ba? Well, I am Arjo and you should hire me because I am confidently beautiful. Beauty queen pala. Beauty queen siya. Ako muna? Ikaw? Sige, ikaw muna. Sige. My name is JV and you should hire me because I didn't come to play. I came to slay. Let's get sickening! Nandito ako para makipagpuksaan. Si Drag Race pala. Drag race to! Bakit ano? Wait, Ano ba yun? Na-pressure ako sa mga sagutin niyo? Parang inisip ko lang kanina. My name is Hero and you should hire me because you're hiring. Pwede. Ay, hindi. Ano na lang. Pwede. You should hire me because I have the charisma, uniqueness, nerve, and talent. Ay, Shante, you stay. Ay ngayong nandito na tayong lahat sa UK. Ang tanong ko naman sa inyo, nakailang job interview ka para ma-promote at ilang beses kang natanggap? Ako ulit. So ako, Anong band ka na ngayon to start with? 8A. So pero bago ko yung narating yun, naka-7 interview ako. Tapos 4 of which, ayun nga, successful. So may 3 hindi pumasa. 3 hindi pumasa. So that's a success rate of Matcha. 55%. Oh, Hero paki-verify. Tama ba? Ma'am, avoid. 55. So nag-start ka, obviously nag-start tayo as a healthcare assistant dito sa Band 3. So, you don't need to have to go for an interview to be Yeah. Band 5. So Band 5 ka, 6, 7, 8, or did you like, nag-step by the step ka talaga? So naka 2 Band 6 interview,
3 Band 7 interview at saka 2 Band 8A interview. So, you May iba't actually ibang follow position. the ladderized. Alright. I don't know if allowed. Well, Pwede. I think may ibang roles na pwede kang Oo. jump. May kilala ko na from band 5, nag-band 7 siya, hindi na siya dumaan ng 6. Well, depende naman kasi kung anong role yung Kung ano anong yung hinahanap role, yeah. ng role. Yung available position. Pero, so, naging band 5 ka, and then 6, 7, and then 8. Yeah. Okay, sige. Ay, ikaw, nakailang interview ka bago mo na rating ang 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 rurok. Actually, maraming interviews akong pinuntahan na kahit wala akong set of skills for that interview or for that position, pinupuntahan ko lang kasi, yun nga, pinapractice ko yung sarili ko to be prepared sa actual na job na gusto ko. Oo. So marami akong, like, my background at the moment is neurology. I even applied for dermatology CNS na band 7 na I thought hindi ako ma-shortlist but I just submitted my application. Di ba pag nag-apply dito may essay part sa track jobs? Oo. Parang the technique there is kunin mo yung job description and then kunin mo yung mga almost the same words na gusto nilang makita na mga skills. So anyway, na-shortlist ako for that job dito sa London. And then I went for the interview which I think I did really well. And that's when I realized na regardless kung ano yung background mo, if you know what to say, na gusto nilang marinig, kumbaga, makukuha ka. Although hindi ko siya nakuha kasi yung band 6 nila and that job, nag-apply din. Tinawagan ako na if hindi daw tanggapin ng current na nag-apply is ako yung kukunin nila. So basically, number 2 ako kahit wala akong background ng dermatology. I mean, Not that's bad. fine kasi Not for bad. me at that time, sabi ko, okay, mag-apply na ako kasi I want to practice my interview skills. Kasi aminado na nga ako, IELTS. Hindi talaga ako magaling mag-expound. So, dito ko natutunan yung mga interview skills. Nanood ako ng mga YouTube videos, nagbasa-basa and everything. And then, basta malaman mo lang yung technique mo, kumbaga, paano mo, ano yung atake mo. Oo, tama. Oo. So, nakarami ako ng interviews and then, I think, siguro mga 50% lang din doon yung mga, kumbaga, nakuha ako. Okay. How about you? 100%. Diba? Hindi mo na kailangan tanong. Ay, hindi yung umalis ngayon. Ako ang resource speaker for this episode. Tangina mo. Hindi, kasi, yun nga, yung napansin ko nga, dapat magaling ka magsalita. So, kung ano yung mga natutunan ko nun sa IELTS, na binabakla ko yung tanong, ina-apply ko lang din naman dito. Pero, kahit anong bakla mo sa tanong, babalik at babalik pa rin sa meritocracy. Ano yun? Spell merit. Meritocracy. Meron akong PowerPoint presentation. Na meritocracy, napansin ko dito na it doesn't matter what your background is. Kapag ibang lahi ka man, iba ang kulay ng balat mo, bibigyan ka pa rin ng equal opportunity to apply for the job. It doesn't matter kung mayaman ka or mahirap. At mas lalong, it doesn't matter kung meron kang kakilalang politiko or kung may kilala kang taga-board. When you show up for the interview or for the recruitment process, titingnan nila if alam mo yung subject, if you know the role, and if you're a good match for the role based sa kung paano mo ipe-present ang sarili mo. Which again, ties into what you said earlier. Dapat alam mo kung ano yung hinahanap nila. And you have to tailor fit yourself. You have to present your skills because you have to sell to them. Transferable skills, ika nga. Diba? Yeah. Kung anong pwede mo may offer. Hindi, tama, nag-agree ako dun sa sinabi mo. Pero din, laging may aminin na natin, laging may advantage sa interview ang dire-diretsong mag-English. Diba? Tama ka dun sa sinabi mo na lahat fair yung opportunity. Siguro, for example, sa shortlisting. Kasi sa shortlisting naman, anonymous siya. Pero pagdating sa interview, kung ibang lahi ka at hindi ka well prepared for the interview. Yeah, exactly. At bibigyan mo sila ng kahit isang butas para i-deny ka for the role. Gagawin nila to get in favor doon sa mas magaling magsalita sa interview kahit ang performance sa area or for example, yung kanya mga qualifications is di hamak na mas magaling tayo. So going back to what you said, ako, bakit? Nagbigay ako ng butas, nakuha ko yung trabaho. Anong butas yun? Kaya pala kayo may 50% na hindi nakuha kasi hindi nyo binigay yung butas. Kinumpute ko na ngayon, hindi 50%.
85%. Nag-increase na siya. Chances. Parang na-realize ko na. Pero I think, agree ako dyan kasi dun pumapasok yung mga biases eh. Kasi as someone na nag-i-interview before ng mga applicants na mga, pag pumapasok sa job ko before, yun nga, minsan, hindi mo maiwasan yung mga biases. Dun pumapasok yung accent, which is, for me, hindi sa pagiging racist, but I think, parang innate siya na, hindi ko masyadong maintindihan yung pagsasalita niya. Hindi ko masyadong gusto ang pagsasalita. Pero as much as possible, you try to be transparent. Kaya merong nagno-notes para nare-review ninyo kung tama ba talaga yung sinabi niya. Oo, tama. So, yun. Kasi kailangan pa natin i-translate sa utak natin bago natin sabihin. And because of that gap, because of that delay, parang na-judge ka na may kulang. Tama. May butas. Sabi nga ni Tito Boy, sa mga training niya sa mga interview at training niya sa mga beauty queen, you need to sound right and end strong. Which is, di ba, minsan, pag pinakinggan mo yung mga talagang straight mag-English, parang, ay, ang gandang pakinggan. Na parang, if sasabihin ko siya, na same lang din naman yung meaning na gusto kong iparating, iba siya pakinggan. So, kaya parang kung halimbawa, ako yung nag-i-interview at papapiliin niyo ako sa dalawa at hindi nakikinig ng maayos yung nag-i-interview in terms of content, magsasay talaga ako dun sa magaling mag-English. So, confidence is the key talaga. Oo, true. Fake it till you make it. Marami akong kakilala na mga Pilipino na ayaw mag-apply to Band 7 or anything because they feel meron silang imposter syndrome, which is fair. That's valid. But then again, you always have to put yourself out there. Kailangan mong magsalita, kailangan mong ilagay yung sarili mo doon para makita ka at marinig ka. And I think that's kulang yan sa mga Pilipino. Hindi sila masyadong pupush kasi nga, meron tayong attitude na we're not enough. Hindi tayo sakto for that role. Masyado nating pinipressure ang sarili natin. Where in fact, kung titingnan mo yung ibang nasa posisyon na, parang, paano to nakapunta doon? Hindi, kasi maganda ang training ng pagiging nurse sa Pilipinas. Totoo naman. Yung Pinoy ka dito sa UK na nurse, na nag-train ka sa Pilipinas, dapat confident ka, you have the knowledge. Pero it's not enough that you have the knowledge. Sabi nga ni Hero, you also need to network. Yeah. Kailangan, you put yourself out there, dapat makilala ka ng mga tao, at parte sa pagkilala sa'yo ng mga tao, dapat marunong kang makisama. So kahit sabihin nating magaling ka, wag mong ibabadmouth yung manager na, ano ba yan, ang bobo naman ito. Ay, marami akong kilalang ganyan. Kaya nga, akala nila pa, kapag nagsasabi sila ng mga, ang bobo naman ito, ay ano bang iniisip nito? Hindi sila naiintindihan kasi Filipino. O hindi ka nga naiintindihan, pero nababasa naman sa mukha mo. Feeling nga, oh my God. Di ba ang rude? Feeling kasi ng ibang Pilipino, wow, siniraan. Feeling naman na kasi ng iba na sobrang taas ng tingin nila sa sarili na ang galing-galing nila. Oo. We have to remember, sabi pa ni Saint Alvin Aragon, kung sino mang mapagmataas ay ini-spaghetting pababa. Alvin, tama na. Saka, hindi lang si Alvin, actually, yung mga tao, tama na, kakashare nyo, parang everyday, nandyan ang mukha ni Alvin Aragon sa feed ko. As a first Avenger. Diyos ko, oo, kaya ka hindi pinapasa ni Lord dun sa Starstruck. Naputol po yung recording kasi binanggit namin si Alvin Aragon. Nasabi namin, tama na yan. Tapos biglang naputol yung recording namin. Nagalit si Papa G. Nagalit si Papa. Kasi pinaramdam niya kay Alvin na mahal niya si Alvin Aragon. March 11, 2009, dun sa hotel. Ay! alam. Nag-research! Kasi lagi na lang dumadaan sa newsfeed ko. Tama ka na, Alvin. Anyway, asan tayo kanina? Yung dapat marunong kang makisama pa rin. Yeah, exactly. Okay lang naman maging maging bida-bida sometimes. Pero, ayun nga, you just have to improve your networking skills. When I say networking is, marunong kang makisama, makipag-usap sa mga tao, hindi ka pumipili. And that comes as well with the ethics na kung nasa workplace ka, you have to speak in English. And that is something that I've learned. Kasi when I arrived here, marami kang Pilipino, syempre. Marami kang Pilipino. And then, nagsasalita kami ng Tagalog. But when I moved to a different place, kasi palipat-lipat din ako ng work dito parang iilan lang kami na population na Filipino. And then we have like different nationalities. They're speaking in their own language. And I felt din na left out ako. So,
na-realize ko, siguro ito yung nafe-feel ng ibang lahi pag nag-uusap-usap tayo into Filipino. And then, character development. Doon ako nag-start na mag-speak in English kahit lahat kami Pilipino basta nasa workplace. As a sign of respect na din sa mga kung sino mang nasa paligid para hindi din nila isipin na silang pinag-uusapan natin. I understand na we have this sort of comfort kung mga Pilipino mga kasama natin, but we have to take into consideration din kung sino na mga nasa paligid natin. At the same time, nasa professional workplace tayo. Yes. We have to speak in English para maintindihan din. Napansin nyo rin, mas nagmamatter sa Pilipinas kung saang university ka nang galing. Pero pagdating mo dito, wala silang pakialam kung saang university ka nang galing. Oo. I actually believe kasi may iba naman na alam mo yun, parang graduate sa isang hindi naman ganun kakilalang university. But as long as, you have the PIN number, so kukunin ka nila kung magaling ka. O anong input mo doon bilang guest ka? Magtrabaho ka. Feeling ko may parang pros and con yung ganung argument na parang may mga bagay na kagaya nga na hindi basihan kung saan university ka graduate or even kung board top notcher ka sa Pilipinas. Yun yung years of experience mo sa Pilipinas pagdating mo dito, burado lahat yun. 'Di ba? Oo. Tapos, it always boil down sa kung anong performance mo sa interview at saka kung paano ka nag-prepare. In relation to, obviously, doon sa role na ina-applyan mo. Kasi, di ba, parang prepared ka, pero iba naman pa. Kasi going back doon sa interview, parang may kasi ako na TikToker before na parang, yan, kayo mga Pilipino. So, this is pertaining sa mga Pilipino na nag-a-apply dito sa UK na kung bakit daw most of us ay hindi na siya shortlist. Kasi, dinadaan daw natin ang pag-a-apply sa statement or even yung sa mismong interview process na alam Miss Universe style. Pero, Which is, I beg to disagree. yeah, exactly. Kasi Actually, dito, oo. Miss Universe style talaga dito yung... Di ba? Oo. Kasi ako nga, dun sa siguro kaya ako nakapitong interview kasi feeling ko lagi, pag Miss mag-interview Universe ako, feeling ko, preliminary close their interview yung interview ko, na parang okay, ang style ko is, pang Miss Universe ang style ko, pero I make sure na parang I go into the room well prepared in relation dun sa job qualifications at saka especially yung essential at saka desirable criteria. So, yun sa lahat ng mga makakapanood nito, so kung may pending kayong interview, parang preparation is always the key. Yun nga, sabi ni JV kanina, know your subject at saka know the role na ina-applyan nyo. Hindi yung for the sake na, magsusuot ako ng bagong uniform. Tapos wala akong gagawin after nasuot ko ng bagong uniform. Tataas ang sweldo ko, but at the same time, hindi ko naman gagampanan yung role na ibibigay sa akin. So, ayun. Gusto ko lang ibalik yung university. Kasi, 3 years ago, naging speaker ako sa isang national symposium dito. Wow! Naging speaker ako. Thank you, Tapos yung mga nauna sa akin, lahat doktor or professor. Our first speaker is a lecturer at Oxford University. Ay puta, bigatin. Ka-level. The second speaker is a graduate of King's College. Bongga. Tapos yung next naman, our third speaker had an international fellowship at Harvard University to study cancer. Ay, Ako na, fourth speaker. the fourth speaker. The fourth speaker graduated valedictorian from the Munting Paaralan ng Malubong-Lubong. Who graduated in Biringan. Kaya palaging 100% sa interview. Ito na. May activity tayo for today. May mga questions. Yan na yung... Lumunok ka, mag-lubricate ka muna. Lubricate. It's not enough na nagbigay tayo ng advice on how to give an interview. Yeah. Dapat patunayan din. Patunayan ninyo na magaling kayong magbigay ng interview. Okay, thank you for coming to this job interview today, Arjo and Hero. Okay. It's our pleasure. You're welcome. You're welcome. Oh, yung palang. Kasi nag-thank you na. Now we know that you're a match for the job based on your resume, but we just want to know you better. What is your imperfection? Do I have one? Kasi ikaw naman talaga yung magaling, di ba? Ikaw yung matalino, ikaw yung maganda. Thank you for that question. That's a very tough question. I'm being put on the spot. But if I were to choose an imperfection, that would be... I'm a classic
a yes person. And itay mo pa yun to parang being perfectionist and an overthinker. Kung may short notice of, for example, of change in schedule or to cover a gap, I will say yes. I will wake up at 3 a.m. in the morning. Maaalala ko yung na kailangan kong gumawa ng parang structured learning pathway for the staff or quality improvement. Gagawin ko siya. People would think that you're always available 24 hours. Exactly. Na nawawala yung respeto in terms of yung personal space at saka personal time. Natatawagan ka nila anytime ng 6 a.m. or 8 a.m. Pero I think I've done really well these days now. Kasi parang I've learned how to siguro manage and set my priorities at saka iset ang expectations sa mga people at work na pwede akong mag-no politely. May boundaries ka na. Yun. Tsaka limitation siguro. Did I answer your question, sir? Well But done. it's not in English, so I'm so sorry. No. Sashay away. Need an Coming. interpreter, Hero, please. Ikaw, Hero, paano mo atakihin to? What is your imperfection? My imperfection is my skin. Because I have psoriasis. And I believe psoriasis is the key to success. Naiintindihan ko na yung 85%. Kung ako lang, bababaan ko pa yun eh. Kaya hindi ako nakuha sa dermatology. CNS. Because you need to be a reflection of your practice. So, dapat clear skin ka. Dapat clear skin, dapat wala akong psoriasis. Yun ang tinignan nila. I have psoriasis, Ano ba yan? kaya sorry sis. Sorry. Second question. What kind of colleagues do you dislike? Ako muna. Sige, ako muna. Oh, sige. Dislike is a strong word. Ano ang ayaw mo sa katrabaho? The type of colleagues, the kind of colleagues that I dislike are the colleagues that call in sick. Dahil sa panahon ngayon, Oo. bawal Bawal magkasakit. magkasakit. Yun lang. O ikaw, Ah, what kind of colleagues do you dislike? Well, I tend to see good in everyone. Ay, Glinda, that good. No, but with colleagues, I tend to dislike people who are really lazy. So, alam niya ng mga barkada ko back in the Philippines. So, I have a very small circle sa work. Hate na hate ko talaga yung tamad na katrabaho. Parang niya ako sa sagot ko. What will you do if you have a time machine? If I were given a time machine, I would still live the kind of life that I have today. Because I alone can do the work in this world that we are supposed to do. I alone can fill the spaces in this world that's the shape of me. That's why if I were to live again, I choose to be nobody but me. Paolo Balestero. Mama Pao! Surprise, Hindi pa Mama niya- Pao! Galing, ang galing. Tama ba? Memorize. Kasi napanood namin yan noong isang araw lang. Actually, yeah. Na-memorize agad yung linya. Natahi. Oh, ikaw, Hero. What will you do if you have a time machine? If I have a time machine, I will go back to the place where I belong. Kapuso. If you can speak to only one type of animal, which one will it be? Parang hindi naman ganyan yung mga tanong sa interview ko. Or may mga ganyan kayo na para sa mga getting May to know ganun sa- personal questions. I will speak to my colleague because my colleague is an animal. Charis. I would probably choose to speak to a parrot. Imagine mo if you have parrot in your workplace sa staff room, so you can all have the unlimited chismis and gossip. Tapos malalaman mo kung sino yung kumukuha ng sandwich sa fridge, bakit nawawala yung gatas tuwing night shift. Kasi papaulit ng parrot yung pangalan ng kumukuha ng mga stock sa ref. So, Okay. At ang pangalan niya ay si... Well, hindi tayo mag-reveal for today's video. Julia. Julia. Oh, ikaw.
If you could speak to only one type of animal, which one would it be? I will speak to a duck Why duck? para malaman ko kung sino yung baby na nagsabi ng kwak-kwak. Ay, witty. May tatlong baby akong nakita. O teka, speaking of the teka, ako to. Ipis. Bakit? Alam niyo yung kwento nung si Inday? May isang amo na mayaman. Tapos sabi niya, Inday, eto ang chalk. Gamitin mo tong chalk na ito, ha? Gamitin mo yan. Magsulat ka dyan sa paligid ng mga pagkain para hindi lumapit ang ipis. Sige, yes ma'am po. Sige, gamitin ko itong chalk na ito para hindi lumapit ang ipis. Sige, Inday, magtatrabaho na ako. Pagbalik ni ma'am, nakasulat dun sa lamesa, Hoy, mga ipis, lumayo kayo dito sa pagkain namin. Fuck shit kayo. Alam niyo yung Very joke? 90s yung jokes niya. Very 90s siya. Nag-joke siya. Okay, ano? Pag-edit. Paki-edit na. Next question. If Hollywood made a movie about you, or if Star Cinema made a movie about you, who would play you? Ako siguro si Rocco Siffredi. Sino? Ano yung porn star? Sino yun? Ay? Hindi ko kilala. Sino Rocco ho? Parang ang luma. Si Tarzan. Si Tarzan X yan. Ang luma. Sa lahat Akala ko ng ba mga 2012 kabataan, mga ka-age ko, mga 90s, yan yung isa sa pinakasikat na porn na napanood namin ng mga panahon namin. So VHS pa yun. CD na, CD na yun. CD. Sino? Ano ulit pangalan? Rocco Siffredi. Rocco Siffredi. Magugal nga mamaya. Siya ang gaganap sa akin kasi as a Tarzan. Since mahabang buhok ko, siya na lang. Yun lang, lalim ko mag-isip. Okay, gusto ko lang itanong sa sarili ko yon. Sino ba? Claudine Barrett. Hindi kami magtatanong sa'yo. Oo, kami. Ikaw, go, hero. If Hollywood made a movie about you, who would you play you and why? You have 30 seconds to answer this question. I will choose Claudine Barreto. Ay. Because I think Claudine Barreto, we don't give her flowers nowadays. Kasi siguro dahil yung mga antics niya sa social media, yung nakikita ng ibang tao, nakalimutan ng mga tao kung gaano siya kagaling na actress dati. Totoo. Lalong-lalo na sa Mula sa Puso at sa Anak. Tsaka sa Rosenda Rosario at tsaka Rosemary. Saan Which ka is? man naroon? Saan ka man? 90s. Nahulog sila sa bangin. Gusto ko yan. Anyway, Claudine Barreto. Tsaka ano din kasi, favorite movie namin ng mama ko yung Anak. Tapos yung confrontation scene, hindi namin matapos-tapos yun dati kasi umiiyak kami sa sala ng mama ko. Ayun, feeling ko ako si Claudine Barreto. Sa bawat, ano yung sabi niya nun? Sana, tuwing umiinom ka ng alak, habang hinihitip mo ang sigarilyo mo, habang nilulustay mo yung mga perang Galing. Love that for you. Anong line doon ni Claudine? Since si Claudine yung Umiiyak siya yung umiiyak dun sa Umiiyak background. siya. Actually. na nag-iimpake ng dami. Last question. Last. Where do you see yourself in 5 years' time? What's yung madali? Well, I would still want to see myself parang surviving and thriving in the role that I have now. Survivor siya. And yeah, nandito na magigas pa rin ako dito sa inyong Pukeps kasi hopefully by that time ano na kayo? Marami na kaming Nandun na kayo sa rurok ng tagumpay. Sana we will go from our 21 followers, 21 subscribers on YouTube, wow! 78 followers on Instagram, and 300 followers on Facebook. Sana maging 305 in 5 years' time. And yun, sana parang by that time, hindi na lang beds ang minamanage ko na may chance ako to maybe do a part-time job na mas gusto ko, na mas less stressful. Ayun. Ikaw, Hero, where do you see yourself in 5 years? I see myself in 5 years' time in 2031. Ako sasagot ko yun. Tama. Tama nga yung computation ko, 31. I see myself
in 5 years time na nagbabakasyon somewhere in a sunny country. Kasi napapagod ako dito sa UK. Kailan ba lalabas ulit ang araw? Lalong-lalo na ngayon, ang depressing pa rin, gray pa rin yung... gray pa rin. Honestly, parang wala lang naman ako masyadong plano sa buhay. Gusto ko lang sumaya, tsaka yumaman. And I believe na money is not the root of evil. Tama. The greed for money is the root of flood control projects. Totoo. This episode is called Babangon Ako at Dudurugin Kita. Because this is the Pukeps approach to attacking an interview. Yeah. Interview tips. And I hope may mga natutunan kayo kahit galing sa akin lang. Dapat may mga natutunan kayo and we just hope na nag-enjoy kayo kasi I know nag-enjoy kayo ng episode 0 namin. Uy, speaking of the episode 0, nakita nyo kung sino isa sa mga nag-share. Ay, oo. Shout out to Mother Bitcard kay Miss Ina Evans ng AWKP. Sobrang thank you for being so supportive. Punta ka dito sa London, kami bahala sa'yo. Thank you. Ina Evans, Ate Dick. That concludes our episode today. That concludes our episode But before today. anything else, would you like to plug your social media accounts for them to follow? Okay, thank you. You can follow me sa Nurse Arjo at saka sa Arjo Viñas sa Facebook and Instagram. Yan. Ikaw, And plug you can mo na follow rin. me on my Instagram at hero.esplanada and my TikTok is The Daily Hero and my Facebook page as well. Sa akin naman, wag na sa akin personally, pero just follow at Kwentuhang Pukeps on all platforms. Mahahanap nyo na kami ngayon sa YouTube. At meron na kaming Instagram, meron na rin kaming Facebook, meron and na rin kaming TikTok. TikTok. Yeah. So, at Kwentuhang Pukeps on all platforms. Yes. And then, I hope mag-enjoy kayo on my... and I hope makinig kayo on our future episodes. Marami pa kaming mga pasabog na ipapasabog. And again, this is Pukeps, Pinoys in the UK in every possible scenario. Till next time. Alright, and that concludes our interview. We'll give you a call next week. Thank you. Okay. Bye!